Magandang araw mga bata! Magandang araw! Gusto kayo nag-enjoy sa araw na ito? Sino bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, nais ko muna ng bawat isa ay magsitayo at tayo ay manalangin. Amen! Ayan. Sino ang masaya sa araw na ito mga bata? Hindi naman, masaya kayo. Dahil kung kayo ay masaya, ibig sabihin, maganda rin ang inyong isipan at sa ating talakayan ngayon ay mayroon kayong matututunan. Ayan. Ngayon, sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Meron ba? Ayan, ipagkasabihan na lang sila na sa kanilang pagsasok, dapat ay sipagan nilang mag-aral at magkay matutunan. Ayan. Ngayon, sa kasimula ng ating araw, sa ating talakayan, mayroon akong dito mga alituntunin sa klase na dapat na inyong sundin at gawin. Ayan. Sana yakin lang naman. Ito ay nanggaling sa Japan. Ayan. Basahin natin mga bata kung ano ang ating alituntunin sa paaralan. Una, magpakita ng paggalang sa kapwa at guro. Ayan. Dapat igalang mo ang iyong kapwa estudyante at higit sa lahat ang iyong guro. Pangalawa, aktibo makilahok sa anak kaya. Yan, dahil ngayong araw tayo mag-aaral, dapat aktibo kayong makilahok sa ating talakayan upang kayo ay may matutunan. Pangatlo, huwag makipagkwentuhan habang may talakayan. Ayan, upang kayo ay may matutunan, dapat kung kayong nakikipagkwentuhan sa inyong katabi, hindi dapat makinig kayo sa inyong guro. Paano ba? Opo! Pangapat, alahin ang gawain ng alahin. Yan. Upang kayo ay may natutunan, dapat malaman ninyo at maunawaan ang ating aralin ngayon. Upang sa ganon, sa pagdating ng pagsusulit, mayroon kayong may sasagot. At panghuli, laging panatilihin malinis ang silid-aralan. Ayan. Para makapag-aral ng mabuti, dapat laging malinis ang ating silid-aralan. Kaya, huwag kayong magkalanan. Ayan. Dapat lagi yung tandaan ang ating mga alituntunin sa klase upang sa ganon, kayo ay laging may matutunan at maging mabuti kayo estudyante. O, ayan. Ngayon naman, gumamo tayo sa ating balik-aral. Mga bata, mayroon ba kayong natutunan sa ating nakaraang aralin? Oo! Sino ang nakakatanda sa ating sinalakay ng nakaraang aralin? There? About sa rural at urban. Alright. Okay na, mayroon kayo natutunan sa ating nakaraang aralin. Mayroon pa ba kayong katanungan tungkol sa aralin dito? Yan. Kung ngayon, tumama na tayo sa ating bagong aralin. Ngunit bago natin talakayin ang ating bagong aralin sa araw na ito, mga bata, mayroon muna akong ipapagawa sa inyo o ipapasagot. Habang kayo ay sumasagot, mga bata, mayroon ako ibibigay sa inyong box at ang bawat estudyante ay bunot lamang ng isa. Isa lamang ang ating papalit ito mula dito kaya at darating kay Sayin, okay? Ayan. Ang ating activity ng ating gawain, mga bata, ay gusto mo, makikita niyo ba? Ang panuto, mga bata, ay itaas ang inyong kanang kamay. Asan ang inyong kanang kamay? Right. Kung ang pahaya ay tungkol sa mga kahalagahan ng pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismo at
yun at kung hindi naman, ay huwag magdaas. Maliwanag ba ang ating panuto kay 5? Yan. Narito ang unang salaysay. Basahin nga ninyo ng sabay-sabay. Ipagtanggol ang bansa kahit sa anumang paraan na ayon sa batas. Ano ang sagot? Mataas? Yes. Mataas ba ng kamay? Oo. Bakit may mga hindi na mataas ng kamay? Ano ang rason? Ayan, mahusay. Una ay tama dahil bilang mga Pilipino, dapat ating ipaglaban ang ating bansa. Pangalawa, pakibasa ng sabay-sabay. Huwag paglaban ang mga Pilipino paglaban sa ating bansa. Ano ang sagot? Magtatas ba ng kamay? Hindi. Mahusay. Dapat tularan natin ang ating mga bayaning Pilipino na nagtanggol sa ating bansa. Pangatlo, walang bahala ang kabayanihan ginawa ng mga Pilipino na nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. Ano ang iyong sagot? Magtatas ba ng kanyang kamay? Hindi. Hindi. Tama. Dahil dapat natin pinapahalagahan ang ating mga ninuno. At pang-apat, pakibasa. Mahalaga ang kalaban ng mga kabataan. Ang mga ginagawang kabayanihan ng mga unang Pilipino na nagtanggol. Ano ang sagot? Tataas mo ang kamay. Tama. Sa mga hindi nagtaas, bakit hindi kayo nagtaas? Mahusay. Mahalaga ba, mga bata, na kailangan natin maunawaan o ating malaman yung mga ginawang kabayanihan ng ating mga ninuno? Yun. At ang panglima, pakibasa ng sabay-sabay. Gawing huwaran ang mga unang mga Pilipino na nagtanggol ng ating bansa. Sagot nga? Tama. Very good. Napakahusay. Tunay nga na mayroon na kayong mga kaalaman tungkol sa pagtatanggol sa ating bansa. At dahil dyan, dalawa naman tayo sa pangalawa natin aktibidad bago sa ating talakayan. Ano ang nakikita Wow. sa larawan? Adobo! Ayan. Adobo. Ano sa palagay niyo sa palagay niyo ba mga bata ang pagkain nito ay masarap? Sino na ang nakatikim? Ang lahat kayo natikman na ang lulubay na to. Naglalaway ako, ma'am. Ulam. Wow, kaya naman. Ayan, pangalawang larawan. Ano naman ang inyo nakikita? Mga tao na nakasuot ng Pilipiniana, may iba pa ba kayong sagot? Nakikita niyo sa larawan? Ano? Sino pa? Ayan. Ang sagot niya ay kay Dalai tama dahil sa larawan nito, makikita natin ang Pilipiniana at Bungaro. Nakapagsuot na ba kayo dito? Grabe, hindi pa to. Ay, sa mga hindi pa nakapagsuot, parang araw rin yun yan. Ayan, ang anong larawan, ano ang napapansin nyo? simbahan. Simbahan. Katoliko. Ayun, simbahan ng Katoliko. May mga pari. Katoliko. Sa tingin niyo, mga bata, batay sa mga larawan at sa ating mga ginawang aktibidad, ano ang ating aralin sa araw nito? Meron ba kayong ideya? Wala. Wala kayong ideya? Wala. Tungkol sa kasuotan. Tungkol sa? Kasuotan po. Kasuotan. Impluensya ng mga ibang bansa. Yung mga sumakop sa atin. Ayan. Meron pa ba kayong ibang alaman? Espanyol ata. Iyan po.
Oh, Di ba yan? Impluwensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino. Yan! Mga nagtatalakayin ngayon ay ayaw matungkol sa influensya ng mga Espanyol sa kultura natin bilang mga Pilipino. Ano ang ating may mga alam ba kayo patungkol sa ating kultura kay Pai? Apa! Wala? Ilan? Kultura. Kultura! Meron ba bang kultura? Paggalang. Yes! Ano? Walang bayanihan. Ha? Ang bayanihan ay Paggamit ng po at opo. yun, bayanihan ang pamamanigan. Meron ba kayo ng mga alam? Parana. Paghaharana po. Pagkakarana, ayan. Ang mga pinagin ay isa sa mga kultura natin bilang mga Pilipino. Ayan. Ngayon, alamin natin ano ang mga aspeto ng kultura ang na-influensyahan ng mga Espanyol. Ano na? Marami. Mga Sinaunang gabi. nasuotan ay sen. Sinaunang gabi. Sinaunang gabi, ayan. Bagay sa larawang ito, ang isa sa mga kultura o na-influensyahan ng mga Espanyol sa atin ay ang patungkol sa nasuotan o pananamit. Sa larawan kanina, nakita natin na may mga kasuotan ng mga damit, sombrero. At ang mga ito, ang sabi, ang pagsusuot ng sombrero, salawal, pantalon at sapatos ng mga Pilipinong lalaki, ang mga babae naman ay natutong magsuot ng terno, palda at kamisang maluluwang ang maglas. Ayan. Kaya sino sa inyo mga batang nagsusuot ng sombrero? Ayan. Ang nagsisino naman na nagsusuot ng pantalon? Sapatos! Ayan, alis lahat kayo nagsusuot nito. Ikaw naman. Kaya ngayon, ito pala ang halimbawa ng mga kasuotan na nag-influensya nila sa atin. Ma'am, ano yun, Ter? Ang nagpapansin ko ba yung mga nagpapansin? Salawal, ayun, no, salawal. Sa lawal, ano yung ginagawa kapag sa mga pantingani? Saan yung pantingani ko sa isa? Ay, ginagawa nila doon. Ayan, ito mga grade 5 ay yung nakikita nyo ba yung parang palda nila ay yung terno. Ayun, kung nakikita nyo ba nag-perform ng mga folk dance, ganito yung suot nila. At yung tungkol naman sa Pilipinyana, alam nyo ba grade 5? Okay, alam nyo ba na ang ating pambansang nasuotan na tinatawag na Pilipinyana, ito ay na-influensyahan din ng mga Espanyol? Yes, ma'am. Wow! Diba may mga sinusuot tayong ganito? Sino nakasuot na ganito? Wow, ito ay tinatawag na Pilipinyana. Alam niyo ba na bago nagkita ito, pinalabasan nito ay ito ay influensyahan ng mga Espanyol. Sapagkat yung design niya na ganito dito, nakikita niyo ba ito? Ito ay mula sa kaisipan ng mga Espanyol. At hanggang sa ating panahon ay nag-improvise or binago ng binago at pinaganda ng pinaganda na ngayon ito ay ating naging pambansang kasuotan. Ano yun? Yan. Sumama naman tayo sa pangalawang aspeto ng kultura na na-influensyahan ng mga Espanyol. Ano ang nakikita nyo? Pagkain! Let's go! Adobo!
simbahan. Moderno. Ayan, ngayon, ang isa sa mga kulturang nag-influensya sa mga Espanyol, kaya bagong bansa, arkitektura. Ang pagbabago sa estilo ng mga gusali at mga tahanan, paggamit ng mga bago, mga ladrillo at matigas na kahoy tulad ng kulawin at darat. Dito sa larawan na ito, kung mo makikita, ito ang mga sinaunang bahay o mga tinitirhan ng ating mga ninuno. At nang dahil sa influensyahan sila ng mga Espanyol sa kanilang pagsakop, natuto sila magpagawa ng mga bahay na bato, kagaya ng mga ito. At ang mga larawan na ito ng mga tahanan o mga bahay at masimbahan, paaralan, ito ay ang ipinatayo ng mga Espanyol. At dito naman, anong nakikita nyo? Asal. Binyag. Pagbibigay ng buwan ko sa iyo. Hostya. Hostya, tari komunyon. At Simbang. ang isa pa sa mga na-influensya ng Espanyol sa ating kultura ay natungkol sa religion. Alam niyo ba, mga grade 5, na ang paglaganap ng Kristyanismo sa buong kapuluhan ay nakikilala ang pinakamalaganap na religion sa ating bansang kasalukuyan ay ito'y naging influensya sa atin ng mga Espanyol. Itinuro ito sa atin ng mga Espanyol. Kaya tayo ay kinikilala mga bansa pagka-Diyos. Ang pagpapalaganap ng sakramento ng pananampalatayang Katoliko, katulad ng binyag, kumpisal, komunyon, kasal at bendisyon sa mga sakit at mga pumanaw, ang mga ito ay itinuro sa atin ng mga Espanyol. At isa rin sa naging influensya nila, ay ang sa edukasyon. Ayan, sa religion, sino sa inyo ang mga nakakaalam patungkol sa binyag? Yan. Ang pagbibinyag o ang binyag, ito ay tinuro sa atin ng mga Espanyol. At ang pangalawa ay, anong nakikita niyo sa larawan? Simbahan ito? Edukasyon. Pagtuturo. Oo, ayan. Gaya ng nasabi ko kanina, ang edukasyon din ay na-influensya sa atin ng mga Espanyol. Ang edukasyon din ay isa sa mga influensya nila sa atin. At sila ang mga nagpatayo ng mga paaralang pamparokya na pinamahalaan ng mga fraile o pura paroko kung saan ang pagtuturo ng religiyon ang sentro ng pag-aaral. Kaya, di ba dati yung mga pag-aaral ng mga Pilipino ay sinasagawa lamang sa mga ilalim ng mga kahoy o ng puno ay yung tama. At ang nagtuturo lamang sa kanila ay mga ninuno, mga magulang, di ba? Ngunit nang dumating ang mga Espanyol, ay nagpatayo sila ng mga paaralan. Anong paaralan ang pinatayo nila? Grade 5? Sino yung sumunod? Master? Ayun. Ang mga Espanyol ay nagpatayo ng paaralang pamparokya na kung saan, ano ang mga namamahala ang mga namumuno, yung mga Fraile. Fraile. Tama, at ano ang kadalasan na tinuturo nila sa paaralan? Religion. Ayan. Ito naman, ano makikita niyo sa larawan? Simbolo. Logo. Yan, logo o simbolo. Ang isa sa mga influensya o naituro nila ay ang influensya nila ang pamahalaan ng pamayanan. Alam niyo ba na ang pagtatag ng pamahalaang sentralisado na pinapunuan ng gobernador general kung saan ang mga barangay ay pinagsama-sama upang gawing pueblo o bayan at ang pagsama-sama naman ng mga bayan upang maging lalawigan. Ito ay tinuro sa atin ng mga Espanyol. Alam niyo ba, ang ating bayan o ang ating tinatawag ngayon na barangay, municipality, ito ay galing sa kanila. Ayan. Ano, municipality ang pinagbibilangan natin sa ating paaralan? Cabarubes. At ang bawat sa nabuhay ay sarili-sarili Municipality. At kung mas baba pa sa municipality, Barangay. yun, ang tawag nila noon na barangay.
musika, sayaw. Sayaw at sining. Ang pagkatuto mga bata ng mga Pilipino ng mga sayaw na Espanyol tulad na ano ba sayaw ang tinutunan? Fandango, Rigidon de Honor, Polka, Curacha, Habanera, Jota at Cariñosa. Ayan, ang mga sayaw na yan na minsan nakikita nyo sa mga presentasyon ay mga nag-influensya sa atin ng mga Espanyol. Ang pagiging talyanting ng mga Pilipino pintor tulad si Juan Luna Perez Restriction Hidalgo sa lalaki ng pagkilita, ito ay influensya ng mga Espanyol. Ayan, bakuli ano nakikita nyo dito? Sayaw. Ano yan? Mahal na araw. Ang sayaw. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ayan, mahusay. Alam pa mo din naman ay ang patungkol sa panitikan. Ang ating panitikan, mga bata, ito ay influensyahan ng mga Espanyol. Ang pagkahilig ng mga Pilipino sa awit, korido at pasyon ay naging influensya sa atin ng mga Espanyol. Ang awit mga bata ay ang tawag sa mga habang tulang kasalaysay. Ano ang awit? Tawag sa mahabang tulang pasalaysay. Yan, ang korido naman ay isang uri o anyo ng tulang kasalaysay na binubuo ng walong pansit at binibigkas sa kumpas ng Marsha o Alegro. Samantala, ang pasyon ay isang librong naglalaman ng kakayag hinggil sa pagpapasakit at kamatayan ni Kristo. Ayan. At ipinakilala rin nila sa mga Pilipino ang gulang kanluranin tulad ng Sarsuela, Moro-Moro at Sinapulo. Ayan. May napanood ng mga itulan-tulaan tungkol sa Sarsuela. Yes. Ayan. Ang mga yan ay mga influensya sa atin ng mga Espanyol. Ang ano nyo? Ayan. Ngayon mga bata, may naalaman ba kayo sa ating pinag-aralan? May natandaan ba kayo? Kung gano'n, ay mga tayo sa ating pangkatang gawain. Nasaan na yung mga pinag-aralan kanina? Ayan. Yung mga papel kanina na binulusyon, nasa inyo na ba? Yes, sir! Sino ang nakasunod ng ganitong kulay? Orange? Gina. Magsama kayo dito. Magsama-sama yung mga magkakagrupo. Go, break time! Huwag kayo na. Yung mga nasa orange dito sa first row, participate kayo. Break time! Yung mga nakapunod ng orange dito sa first row. Ang hilo. Ay, mga nakapunod ng dark orange. Dark orange, sa mga nakapunod. Dark orange daw tayo na para mabilis. Dark orange. Nakabilo. Sa pangalan mo kayo. Sino kumuha ng mga picture? Violet. Violet, go! Ito, sino nakapunod sa ganitong kulay? Kasama kayo sa gabi. Sino kayo mabubuhay? Blue! Yellow ba? Yellow! Sino sa green? Ayan. Magsama-sama kayo at dapat magkakatabi ang magkakagrupo. May sap. Apay mabalin. Magdala ko lang kami. Sino nag-iisa? Alalahan mo, hindi ka nag-iisa. Sino ang isang suko?
arkitektura, kasuotan, pagkain, Pendidikan, reliyon, mayanan, musika, at sini. Yan ang inyong mga grupo. Bagay dyan, bawat grupo, kung nakaling gawain ay mag-iisip kayo ng mga bagay sa inyong grupo dahil sa aspeto ng kultura na influensya na Espanyol, nag-iisip kayo ng mga kung ano yung mga na-influensya ng mga Espanyol, kapolita tulad niya, na pagkatapos tayo present nyo dito sa harap. Naliwanag ba? Okay, tapos na ba? Kung gano'n, dito naman tayo sa pangalawang gawain. Dapat magtulungan kayo dahil mayroong puntos ang bawat makakasagot. Handa na ba kayo? Yes! Ang ating pagtutuan, magbasa. Water at sasagot lamang kayo kapag tinawag na iyong grupo upang maging kapit ng loob. Naunawaan ba? Yan. Kung tinawag na ang inyong grupo na nakataas ang banner, bago lamang kayo sasagot. Pero kung sasagot kayo na hindi pa tinawag ang banner nyo, ibig sabihin hindi counted ang tutos ninyo. Maliwanag? Yes! Yan. Una. Babasahin ko muna bago kayo sasagot. Ang mga nag-aaral sa kanilang baitang ay masigasig na sumali sa bating palak ng pagsayaw. Wait lang. musika, sayaw at sining. Ay, pero pala tayo. Ang panigla. Go. Ayan. So, magpatuloy tayo. Ganito yung ating gagawin. Ayan. So, magpatuloy tayo. Ganito yung ating gagawin. May mga pangungusap ang kami papakita at babasahin sa inyo. Ang gagawin ninyo ay huhulaan nyo kung aling aspeto ng kultura Pilipino na na-influensyahan ng mga Espanyol ang tinutukoy dito. At sasagutin nyo kung bakit. Maliwanag ba yung aking instruction? Oo! Magulado
magsuot ng parang-parang tapos. Saya. Philippine. Yan. Kailan?